Yan po mga kaibigan, magandang araw po. Webes na po ngayon, June 25, 2026. At kakapakarga ko lang po ng gas dito sa Walmart. Papunta na po ako sa first patient ko. Ang load ko po ngayon, 7 pasyente. Yan po ang average na pasyente ko kada araw. Sa stoplight, dadaan. Ito din yung paborito kong Panda Express mga kaibigan, dito sa may Walmart. Yan, kung nakikita nyo, yun. Pasok. Kakaliwa ako dito sa Southern Boulevard. Medyo makulimlim po ang panahon ngayon. 84 degrees lang po yung pinakamataas na temperatura. 84 degrees Fahrenheit. Ay salamat, nag-cool down din. Ang init kahapon mga kaibigan. Umaabot na ng 100 degrees Fahrenheit po dito. Dito na po ako sa Southern Boulevard. 40 miles per hour ang takbo, ang speed limit. At kakaliwa ako dyan sa Nicholas Boulevard, yung next na stoplight po. Ayan, habol tayo dito sa Nicholas. Yun, pag naka-green, tira lang ng tira. Sana ganito lagi yung weather mga kaibigan. Kasi ano lang, cool lang, hindi mainit. Summer na po kasi. 4 seasons po dito sa New Mexico. Pwede nyong kantahin yung winter, spring, summer, or fall. Yan po, kompleto po ang season dito. Yan, malapit na sa pasyente. 1 minute drive na lang. First patient ko po ngayon. Schedule ko po is 9 o'clock. Ito po yung nasa unahan ko, yung Tesla truck. Ayoko ng forma ng Tesla truck, parang kahon. Hindi pa napapanahon para bumili ng mga ganyang sasakyan. Kasi hindi pa nila na-imbento yung battery na pang long drive. Pag naubusan ka ng battery niyan, wala ka na magawa, tas walang charging station. Yan sa Tesla truck po na yan. Kakaliwa na po ako dito sa Parr Road. Sige po mga kaibigan, at malapit na ako sa bahay ng pasyente. Kita-kits po mamaya. Yan po mga kaibigan, tapos na po ako sa first patient ko. For discharge na po siya. Malakas na po siya. Inoperahan siya, nilagyan siya ng 4 stents kasi nagkaroon siya ng coronary artery disease. So may mga bara na yung ugat ng puso niya. At good as brand new na po siya. Pasado siya sa mga test ko. Okay, papunta na ako sa next patient ko. Puro mga seniors po ulit ang pasyente ko. Next patient ko is 79 years old. Okay, drive na muna. Kakanan ako dito sa Nicholas Drive. Ganda po ng panahon ngayon, makulimlim.
May mga kalat dito sa kalsada. Ayan, iwasan natin. Lalabas na po ako dito sa Anser Boulevard, papuntang north. Yan, sa north na po ito ng Anser. Medyo bumaba na po yung gasolina ngayon, mga kaibigan. Yung nagpakarga ako sa Walmart kanina, $3.26 na lang. So good news. Malamang bukas na talaga yung Strait of Hormuz, kaya ganun, bababa na yung gas. Ganda po ng daanan. Mahaba yung kalsada dito, mga kaibigan. Iyan. Ito yung high-end na subdivision. Ganda ng mga bahay dito, mga kaibigan, malalaki. Tapos kitang-kita mo yung view kasi mataas ang lugar. Umaabot din yata dito ng almost 1 million yung average ng presyo ng mga bahay. Kaliwa tayo. Kaliwa. Okay. Bigayan lang. Yan gusto ko sa mga tao dito, pag stoplight, bigayan. Tapos didiretso ako dito. O yan, stoplight ulit. Sige po, mga kaibigan, at malapit na ako sa bahay ng patient. Ang next patient ko po is below knee amputee, 69 years old. Ayan po, kakanan na po ulit ako sa Anser Boulevard. Kita-kits na lang po pag malapit na sa pasyente. Bye. Yan po, mga kaibigan, kakaliwa na po ako dito sa Northern Boulevard, papunta ng galing ng Anser papunta sa third patient ko. Ngayon, yung mga goals nga pala sa pasyente pag below knee amputation, para maiwasan yung contracture, kailangan i-stretch yung hip flexors saka yung tuhod ng pasyente. Hindi mamaga dapat yung stump, kasi pag namaga yun, hindi mag-fit sa prosthesis. Saka dapat ma-promote din yung strengthening ng good leg o ang sound leg saka yung affected leg. Saka kailangan din ng upper extremity strength, lalo na yung mga shoulder depressors, triceps, kasama na yung pectoral muscles. Kasi pag nagpo-push ka for transfers, kailangan hindi ka nahihirapan. Kita-kits na lang mamaya pagkatapos ng session ko sa pasyente. Tapos na po ako, mga kaibigan, sa pangatlong patient ko, below knee amputee ng left leg. So once na hindi na namamaga yung stump niya, ilalagay na yung prosthetic leg niya. So mag-uumpisa na siya maglakad ulit. So sa tulong ng physical rehabilitation. Ngayon po, papunta na ako sa pang-apat ko na pasyente. Ano naman po yun, nabalian ng balakang. Puro matatanda po pasyente ko ngayon. Yung next patient is 73 years old. Kakanan na ako dito sa High Resort, mga kaibigan. High Resort Boulevard.
at sa dulo sa Highway 528. Kakanan na po ako dito sa Highway 528 Pat de Arco, papunta sa Albuquerque sa bahay ng fourth patient ko. Pasok. Malapit na pong mag alas 12. On the way na sa aking pang-apat na pasyente. Yan po mga kaibigan, kakaliwa na po ako dito sa Griegos Road, papunta sa fourth patient ko. Antay lang mag-green itong light na to. Yun, pasok. Ito po yung Griegos Road, 1 mile pa, tapos kakaliwa ako ng 12th Street. Stop light. Medyo napaaga ako sa pasyente ko. Sige po mga kaibigan, mamaya ulit. Yan po mga kaibigan, papunta na ako sa pang-5 kong pasyente. Nakakatuwa naman yung improvement nung pang-4 ko na pasyente. So nakakapaglakad na siya ng walang assistive device sa loob ng bahay niya. Pag lumalabas siya, gumagamit pa rin siya ng tungkod for safety purposes. Okay. Kakanan ako dito. Six miles na biyahe papunta sa 93-year-old na pasyente ko, babae. Meron siyang chronic respiratory failure with hypoxia. Hypoxia ibig sabihin mababa yung oxygen level. Ang bagal naman ito. Eight miles per hour ka lang. Pwede bang mag 30 ka dito? Kasi neighborhood to eh. Yun, diyan ka. Nawawala siguro to. Ay naku, mahirap ditong kumaliwa ah. Buti walang sasakyan sa likod ko. So ito yung timing talaga. Tatimingan mo na lang. Dalian mo truck. Yun, pasok. Uy, Bob's Burgers yun ah. Dapat umorder muna ako ng hamburger. Paborito ko yun. Sige, dito ako sa Montaño Road. Change lane tayo. Ganito lang pong buhay-buhay ng home health clinician. Pa-drive-drive punta sa bahay ng pasyente. Ang maganda dito sa ganitong trabaho, flexible yung schedule kumpara sa sa ospital. Pag nagtrabaho ka, halos wala ka ng pahinga doon. Pag sa hospital ka o kaya sa outpatient rehab facility, halos wala ka ng pahinga. Kakaalis lang ng pasyente, bibigyan ka na naman. Tapos ang lunch break mo, lang, minsan 15 to 20 minutes lang. Yun nga lang, wala ka ng trabaho pag uwi mo sa bahay. Dito kasi matindi ang documentation po dito. Nasa course na po tayo, kanto ng Montaño. Medyo napaaga ako ngayon na maaga ako ng kaunti. Kanan na ako dito sa Taylor Ranch Road.
Saan ba akong lane dito? Sa Butterfield Trail. Kanan po dito. Sige po mga kaibigan. At malapit na ako sa bahay ng pasyente. Bawal pakita ang bahay. Bye. Yan po mga kaibigan. Tapos na po ako dun sa panglima ko na pasyente na 93 going 94 years old na female. Papunta na ako sa pang-anim na pasyente ko. Puro seniors po mga kaibigan. 76 years old na lalaki naman to. Main diagnosis niya is type 2 diabetes. Bibiyahe ako ng 7 miles punta sa bahay niya. Kanan ako dito. Nakakatuwa yung matanda dinaldal ako. Gusto lang ng kakwentuhan. Yan po, palabas na po ako ng Coors Boulevard galing sa panlima kong pasyente. At kakanan na po ako dito. Pasok. Yan mga kaibigan, kakaliwa na po ako dito sa Iliff Road. Daming mga homeless dito, naglalakad-lakad. Nakikita nyo yun, no? O, sumasayaw-sayaw pa yung babae. Grabe. Iba talaga epekto ng droga. Okay, green arrow. At walang sasakyan. Maluwag sa La Bajada Drive. Okay, kanan ako sa Lomas de Atrisco Drive. Sige po mga kaibigan, at malapit na sa bahay ng pasyente. See you later. Yan po mga kaibigan. Tapos na po ako sa patient ko. Punta na ako sa last patient of the day. Itong last patient po na to is 86 years old na babae. Ano nangyari sa kanya? Meron siyang cellulitis of the left lower limb, saka deconditioning. Ay, meron palang daanan doon sa dulo. Yun. Naku, ulan na naman. Madilim na naman po ang langit. Sana umulan ng malakas pag nasa bahay na ako. Ang biyahe ko is 10 miles 26 minutes. Yan ang masarap pag last patient na at pauwi na. Boundary na. Ayun, kaliwa tayo dito. Kakaliwa ulit sa Iliff Road. Sa Iliff. Kakanan ako dito sa Coors Boulevard.
yung traffic ngayon, kadalasan po yung Coors Boulevard puno po to ng mga sasakyan. Hindi ko alam kung bakit maluwag ngayon. Biyernes na naman bukas. Ang bilis ng panahon mga kaibigan kapag lagi kang busy. Pero pag tambay ka, mabagal-bagal yung panahon. Sumisikip na ang traffic. Sa kabila ang matindi yung traffic. Dami sasakyan sa kabila.
hour na mga kaibigan. Alanganin naman tong kumaliwang truck na to eh. Kung kailan malapit na saka pa kakaliwa. Kaliwa na po ako dito sa Ellison Road. Saan ba yung apartment? Ay, sa kaliwa. Sa kaliwa pala apartment. So dito ako dadaan. Nako, ang sikip na ng traffic. May pulis pa. Ayun. May pulis mga kaibigan. Kakaliwa ako ng golf course. Nasa likod pa rin yung pulis. Ito na. Lalampasan na ako. Ayos. Dapat stick to 40 miles per hour lang dito mga kaibigan, para hindi ka ma-pull over nitong pulis na to. Uulan na naman. Tamang tama, di na ako magpapa-car wash. Isa pang stoplight. Tapos kakaliwa na ako. Oh, ito na pala eh. Oh, ito na pala yun. Ayan, go na. Sana umabot sa green light, sa arrow na green. Yun, abot pa. Dito nga sa Palmilla Assisted Living. Walang parking doon. Sana merong opening. Ayun, meron yata katabi nitong muscle car. Ihuhu, pasok. Tatabihan kita muscle car. Last patient na po mga kaibigan, at dumidilim na ang langit. Yan po mga kaibigan, pauwi na po ako galing sa last patient. At maulan na po. Nakalibre na po ako ng car wash. Ang saya, nakalibre ng $10 pa car wash. Diyan ako dito. Busy na naman ang kalsada mga kaibigan. Severe thunderstorm warning daw nakalagay. Ayan, para malamig bukas. Ang saya din pala pag umuulan, nawawashing yung kotse. Ang dilim. Sige po mga kaibigan, at pauwi na ako. Boundary na. Sa uulitin po. Bye bye.